Siya muna, si Sir Max. Ikaw magpapatunay. Tunay, tapos ako. Ako Ikaw ba? affirmative, bro, Sige, sige. Hindi, binibigyan lang kitang partida. Sige, ako na ha. Sige. Sige. Okay. Sabihin mo kung start na ha. Okay na po, okay na. Okay, magandang gabi po sa ating lahat, no. Papatunayan ko po sa ating mock debate, hindi naman formal debate na ito. Papatunayan ko po na walang Felix Manalo, no? Na walang Felix Manalo na isinugo si Kristo, no? Ayon sa bagong tipan, no? Alam ko po na gagamitin po ng kalaban natin itong 1Gs 16 no? 16 o 17 hanggang 18 pa lang gagamitin niya, no? Gagamitin niya dito sorry, 16 pala, no? Sorry, nagkamali ako. Dito sa 16 na babanggitin niya dito, mayroon akong ibang mga tupa na wala pa sa kawang ito. Sila rin ay dapat kong dalhin at diringgin nila ang aking tinig. At magkakaroon sila ng isang kawan at ng isang pastol. Sa ibang translation, magkakaroon sila ng iisang kawan at iisang pastol. So mga kapatid, kung iangat mo lang ng kaunti itong talatang ito, no, dito sa bandang itaas, makikita natin na sinabi ni Kristo, no, na siya ang pintuan, no, ng mga tupa. At binanggit din niya ang kanyang titulo. Ano pa yung titulong binanggit niya sa 11? Ako ang mabuting pastol. Nagpapakilala na siya na ako ang mabuting pastol. Kaya nga doon sa 16, no, sabi niya, ako, no, mayroon ako ibang tupa na wala pa sa kawang ito. Sila ay dapat kong dalhin. Sino raw ang magdadala? Siya lang ang magdadala, no? Kaya, no, magkakaroon sila ng isang kawan at isang pastol. Anong ibig sabihin nun? Hindi po sinabi ni Kristo na magkakaroon sila ng bagong pastol. Dahil pinakilala na niya ang sarili niya ng 2 beses na ako ang mabuting pastol. No? Merong mga wala pang yung mga tupa na wala pa sa kawan, wala pa sa iglesia. No? Kaya nga dadalhin niya. Pagkadala niya, isasama niya ngayon sa kanyang mga tupa. Pagka sinama na niya, magkakaroon sila ng isang kawan kasi pagka tatanggapin natin yung kanilang paniniwala, 2 na yung kawan. Samantalang ayon dito, merong iisang kawan lang. At yung isang kawan na yun, may iisang pastol. Sino yung iisang pastol na yun? Sino yung isang pastol na yun? Walang iba na nagpakilala. Di si Kristo. Siya ang pastol nung isang kawan na yun. Hindi naman nakalagay dito, magkakaroon sila ng bagong pastol. Hindi porket magkakaroon, bago. Hindi. No? Kasi nga, kaya sinabing magkakaroon sila ng isang pastol, kasi nga hindi pa sila miyembro ng iglesia. Wala pang pumapastol sa kanila. No? Wala pang pumapastol sa kanila, kaya nung dinala ni Kristo itong mga tupang ito na wala pa sa kulungan, wala pa sa iglesia, sinama niya, no, naging kabahagi ng iglesia na kanyang pinapastol, kaya nagkaroon ng pastol. Ngayon, ano na nangyari nung si Kristo ay umakyat na sa langit? Kanino iniwan? Letra por letra, ayon sa Mateo 16:17 hanggang 19, basahin natin. Sinabi ni Jesus sa kanya, pinagpala ka Simon, na anak ni Jonas, sapagkat hindi ito ipinahayag sa iyo ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko rin sa iyo, ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi makakapanaig sa kanya ang tarangkahan ng Hades. At ano sabi? Pagkatapos ibigay
no, ibigay ang sinabi pagkatapos sabihin kay Pedro na sa ibabaw niya itatayo ang iglesia, anong magiging papel ni Pedro? Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng paghahari ng langit. Ano man ang iyong tatalian sa lupa ay tatalian sa langit. Ano mang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. So nabasa po natin letra por letra kung kanino iniwan ang pamamahala ng iglesia. Hindi lamang sa langit, kundi sa lupa. No, kaya nga yung susi dito ay pagbibigay otoridad. No? Otoridad ng pamamahala sa langit at sa lupa sa kanyang may iwang iglesia. No, kaya sabi do, ikaw, Pedro. Sino sumunod? Hindi mga apostol, binigyan din. Yung Felix Manalo ba, meron ba akong nabasa? May mababasa ba kayo? Ikaw, Felix Manalo, kung sino man ang at ibibigay ko sa iyo ang susi at paghahari ng langit. Ano mang iyong tali. Walang ganun eh. Di ba? Walang nakasulat. Ang malinaw na letra por letra sa mga apostol iniwan. At hindi po totoo na may bagong pastol. Hindi. Nakalagay doon, magkakaroon ng isang pastol sapagkat dadalhin niya sa kanyang kawan na ang iisang pastol lamang nung kawan na yon ay siya mismo na si Kristo. No? Kaya po mga kapatid, malabo talaga na yung isang pastol na yon ay si Kristo. Kasi pag ay si Felix Manalo, kasi kung ganon, dalawa na yung pastol. Paano sila magkakaroon ng isang pastol nung nasa kawan at nung dadalhin kung meron pang bagong pastol? Walang nakalagay. Walang nakalagay na bagong pastol. Ang nakalagay, isang pastol o isang pastol. Sino yun? Yung nagdala sa kanila sa iglesia, kung hindi si Jesu Kristo. Maraming salamat po. Okay. Bago magtanong si Sir Max, batiin muna natin ang ating 31,000 viewers. Mangyari sana ng pakishare ang ating live para marami pang makapakinig ng ating bakbakan na nagaganap. Sir Max, ready ka na? Meron kang 5 minutes. Okay. Unang tanong. Timer. Sabi mo si Kristo ang nag-iisang pastol. Anong talata sinabi ni Kristo? Ako ang nag-iisang pastol. Ano talata? Okay. Babasahin ko ha. No? Sa Juan Gis, no? Objection. Babasahin ko nga ito babasahin ko sa iyo. No? Sa Juan Gis 11. Ako ang mabuting pastol. No? So kung mababasa mo dito, ako ang mabuting pastol. Wala naman na sinabi na ako ang mabuting pastol at may susunod pa at meron pang iba. Kaya Next nga question. ako hindi naman sinabing kami. May nabasa ka ba dyan na nag-iisang pastol? May nabasa Ako ka nga nag-iisang pastol? Yung ang yes or no? nakalagay May ako, nabasa it ka bang means nag-iisang singular. pastol? Yes or no? No? Meron. So, Meron. paano? Yung ako. Ako means singular. The word me Okay, sunod is na tanong. singular. It is not Okay, plural. sunod na tanong. Kaya siya Kung may lang. nabasa kang nag-iisang pastol dyan sa 1 Gis 17, ano sa Greek yung nag-iisa? Objection moderator. Wala po ako nilatag na Greek. Kaya hindi ko po sasagutin yan. Pass. Next question na ako. Pass daw. Next question. Si Moses ba, si David, at ang iba pang mga tagapanguna na lingkod ng Diyos, naging pastol ba yon? Yes or no? Naging pastol ba sila? Naging pastol ba sila? Yes or no? The word So pastol, hindi sila, walang mababasa naging pastol sila? Naging tagapamahala Okay. sila. Kung mabasa ko ba na, na sila'y naging objection, pastol, wala akong sinabing aaminin walang mo sinabi. sinungaling ka. Naging tagapamahala sila. Kaya ang tanong ko, sila ba'y naging pastol? Objection Yes or no? moderator, ang usapan po natin, yung magpapastol sa tupa na wala pa sa kulungan. Ba't Sir napunta Max, po dun tayo sa Old Testament? dun sa Objection Sa- lang ako. Dinedebang ko kasi, Mr. Moderator, yung term niyang nag-iisa, si Kristo lang ang pastol. Kaya nga, tinatanong ko siya, kung nag-iisa lang si Kristo, meron pang mga ibang pastol.
Kaya nga tinatanong ko siya kung si Counter-objection. Moses ba, si David ba, naging pastol ba? Counter-objection. Ang usapan po natin, pastol ng tupa na wala pa sa kulungan. Bakit napunta po siya sa lumang tipad? Ang Ako hindi pinag-uusapan po masagot, next natin, question na lang ako. hindi, moderator, sumasabat. Ang pinag-uusapan po natin, iisang pastol na magdadala sa mga tupang wala pa sa kulungan. Yun po ang topic natin. Ang usapan Sunod sa na bagong tanong. tipan Okay. Naubos yung oras ko, running time. Moderator, Running ang time usapan po Nauubos natin, yung oras tandaan ko. nyo, ha? Yes, Pwede ba stop sir, time yan? Okay na si Sir Max. Ano siya? sige. Okay. Okay na siya. Sige. O, next. sunod na tanong. Si Pedro ba, pinastulan niya ba yung mga tupa ni Kristo? Yes or no? Si Pedro ay pinamahalaan niya. Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Pinamahalaan. Ano muna yung pinamahalaan. ano muna Pagong, ano muna? Yung yes or no muna bago magpaliwanag. Yes. Oh, kung pinastulan pala ni Pedro yung mga tupa ni Kristo, so pastol din si Apostol Pedro, yes or no? Ulit, pakiulit. Kung pinastulan pala ni Pedro yung mga tupa ni Kristo, sa makatwid, si Pedro pastol din, yes or no? Kung pinastulan din ni Pedro ang mga... Ano nga objection, Mr. Moderator? Nililinaw ko Yung lang. oras ko. Pakisagot, Nililinaw ko lang, Pagong, kasi nililinaw naubos ko yung lang. Ang oras. linaw-linaw ng tanong ko eh. Nakadalawang ulit na nga ako. Ako, eh. Pakiulit, Ako, ubos na yung nililinaw oras ko pa. Nililinaw ko, pakiulit. Sige, pakiulit Sir Sir Max. Pakisagot ng Kung mabilis. pinastulan naman pala ni Pedro yung mga tupa ni Kristo, sa makatwid si Apostol Pedro, pastol din, yes or no? Okay. Ang sagot ko dyan, hindi. Bakit? No? Kasi, moderator tumatawa. No? Moderator, hindi po. Bakit? Kasi, iisa lang ang pastor. No? Gumamit lang siya ng mga tao para Next question ipagpatuloy ang ako. mission niya. No? Sa makatwid si Last question muna yan, Pedro, off na yung timer letra natin. po, letra. last question na. Last question Sa na makatwid yun. si Off na yung Pedro timer. nagpastol, sa makatwid si Pedro nagpastol nang hindi naman pala siya pastol, yes or no? No. Okay. No. No. Si Pedro ay nagpastol. Teka. Si Pedro ay nagpastol bilang tagapamahala. No? Hindi naman siya tinawag na pastol, tagapamahala eh. Next question. Okay, tapos na yung tanong ni Sir Max. Sa susunod si Sir Max naman na magpapahayag. Pero bago ako magpahayag, Sir Max, muli binabati natin ang ating mga viewers. Mangyari sanang pakishare at pakipollow ang moderator at ang host at ang ating mga kaibigan na nagtutunggalian ng kanilang mga karunungan. Sir Max, ready ka na? Ready. Okay. Host, bigyan ng oras si Sir Max. Okay. Pansinin niyo ang topic, patutunayan na walang Felix Manalo na sinugo si Kristo. Unang-una, yung binanggit niyang topic, pinatutunayan niya lang, hindi pastol lang ka Felix. Malayo sa topic yung kanyang in-stand. Kaya lang, dahil yun na-stand niya, doon ko siya tinanong. Sabi niya, si Kristo lang daw ang nag-iisang pastol. Nagkanda ipit-ipit nung tinanong ko, si David ba, si Moses ba, nagpastol ba? Puro objection, hindi raw. Namahala daw. Ba't si Kristo ba hindi namahala sa mga tupa niya? Ang pastol talagang namamahala sa iglesia. Kaya lang, hindi mo naman napatunayan na walang Felix Manalo na sinugo si Kristo. At yun na nga lang, umikot ka na nga lang sa pastol, hindi mo pa napatunayan na yun sa magkakaroon ng isang pastor, hindi si kapatid na Felix Manalo yun. Tapos tinanong kita kung ano yung Greek ng nag-iisa. Sabi mo, pas, hindi mo alam. Kasi kaya ako tinatanong yun, dahil sinasabi mo, may nakasulat sa 1 17 na terminong nag-iisa. Kahit nga sa salin na binasa mo, wala ka namang nabasang nag-iisa. Diba? Ngayon, kung hahanapin mo sa akin yung pangalang Felix Manalo, dyan sa Biblia, tanong yun ng mangmang. Wala kaming doktrina na nakabatay sa pangalang Felix Manalo
na mababasa sa Biblia yung pangalang Felix Manalo na sugo ng Diyos. Wala kami ganong doktrina. May propesiya. Isa na nga yung binasa mo, yung 1 Gs 16. At hindi lang naman yan, pati yung nasa Apokalipsis 7:2 hanggang 3 eh. Hindi na nga kita pinuntahan doon kasi naubos yung oras ko dahil nagkakandautal-utal ka sa mga tanong ko. Hindi mo masagot yung mga tanong ko. Diba? Doon na lang sa 1 Gs 16. Sabi doon, meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Si Kristo pastor na eh. Ba't kailangan pa sabihin ni Kristong magkakaroon ng isang pastor kung pastor na siya? Ngayon, hindi si Kristo tinutukoy doon na magkakaroon ng isang pastor. Pastor na nga si Kristo eh, tas magkakaroon pa ng isang pastor na sasabihin mong, di another Kristo yun. Kristo Junior na yun. Diba? Kaya nga magkakaroon ng isang pastor, yan ay propesiya ni Kristo, mangyayari sa hinaharap. Kaya nga pag binasa natin yan sa saling ERNT, sinabi doon, in the future, there will be one flock and one shepherd. O kaya lang, hindi nyo talaga matanggap na ang kapatid na Felix Manalo tinutukoy dyan. Ngayon, sinasabi mo, kagaya nung tinanong ko sa'yo, si Pedro ba, pinastulan niya yung mga tupa ni Kristo? Sabi niya, yes, pinastulan niya. Sa makatuwid, si Pedro ba, ay kung pinastulan ni Pedro yung mga tupa ni Kristo, sa makatuwid, si Pedro, pastol. Sabi niya, no, meron palang nagpapastol sa tupa ni Kristo na hindi pastol? Kakaiba yun ha, nagpastol si Pedro sa mga tupa ni Kristo nang hindi naman pala pastol itong si Pedro. Kumbaga sa isang literal na mga tupa, ito, magnanakaw lang si Pedro. Kasi isipin mo, pinastolan niya yung mga tupa ni Kristo nang hindi naman pala pastol to si Pedro. Kakaiba yung aral ng mga Katoliko no? Nagpapastol si Pedro na hindi pala siya pastol kasi hindi niya pwedeng sabihin yes eh. Bakit? Naipit na siya. Dahil para sa kanya, ang nag-iisang pastol lang, si Kristo lang daw yun. Hindi naman tayo tutol na si Kristo ay pastol. Hindi rin tayo tutol si Kristo pinakadakilang pastor. Pero hindi nag-iisang pastol o pastor si Kristo. Ang mga apostol man, pastol din. Ang mga sinugo ng Diyos, pastol din, kagaya nga ng kapatid na Felix Manalo. Pero sa stand mo, hindi mo napatunayan na ang kapatid na Felix Manalo hindi sinugo ni Kristo. Kaya nga pag binasa natin 1:29, diyan tayo umikot kanina mula pa sa topic kanina na showdown na dapat bang sampalatayanan ng kapatid na Felix Manalo? Maliligtas ba ako pag hindi ko sinampalatayanan ng kapatid na Felix Manalo? Ang sagot namin, hindi ka maliligtas kasi sabi mismo ni Kristo, sampalatayanan ninyo yaong aking mga sinugo. Diba? 1:29. Pag hindi mo sinampalatayanan yung sinugo, sabi ni Kristo sa Lucas 10:16, ang nagtatakwil sa inyo, ang kausap niya yung mga sinugo niya, ako rin ang itinatakwil. Kaya pagka yung mga sinugo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi mo tinanggap na sugo yan, hindi mo na rin tinatanggap na sugo si Kristo. Kaya isang kasinungalingan na tinatanggap mo si Kristo, hindi mo matanggap yung mga sinugo niya. Isang kasinungalingan na sasabi mo, nag-iisang pastol si Kristo, pero pinapastolan din naman pala ng mga apostol yung tupa ni Kristo. Kaya dito, ako ang nakapagpatunay. Ako negative, ako ang nakapagpatunay. Dapat sana, yung affirmative, mapatunayan niya yung kanyang pre-propose na topic. Diba? Doon lang sa Apokalipsis, 7:2 hanggang 3, yung ibang anghel doon na ginamit na term na anghel, sang-ayon din naman mga pare, na yun ay messenger of God. Hindi ba sinugo ng Diyos? At ang pagsusugo ng Diyos sa pamamagitan din ng Panginoong Jesucristo. Sa 1 Gs 16, kaya nga ibang mga tupa, sapagkat hindi ka panahon ni Kristo yan, hindi rin ka panahon ng mga apostol. Mangyayari yan sa hinaharap na panahon, at yan ang paglitaw ng iglesia ni Kristo.
na pinangunahan ng kapatid na Felix Manalo. Kaya nga siya naging sugo eh. Dahil siya ang nagpastol doon sa mga tupa o ibang mga tupa ni Kristo na magmumula doon sa malayong silangan. Batay sa Gawa 2:39, yung ikatlong pulutong na magmumula sa malayo. Aling malayo? Isaiah 43:5 hanggang 6, malayong Okay, time silangan. stop. Sir Max, sunod na magtatanong si Brad Pabo. Brad Pabo, meron kang 5 minutes. Ready ka na ba? Ready, ready, ready. Okay, timer. Bradley. Premise ha. Sabi dito sa 1 G's 16, meron akong ibang mga tupa na wala sa kawang ito. Sila rin ay dapat kong dalhin at diringgin nila ang aking tinig. At magkakaroon sila ng isang kawan at isang pastol. Ang tanong ko, ayon dito sa binasa ko, no? Sino ang magdadala? Yun sa mga tupang wala pa sa kawang ito. Si Kristo ang magdadala. Wala naman tutol dyan sa nasa talata na si Kristo naman talaga magdadala. Pero paano madadala ni Kristo? Kinakailangan marinig ang tinig ni Kristo. Paano maririnig ang tinig ni Kristo? Lucas 10:16, ang nakikinig sa inyo sa akin nakikinig. Kaya pag pinakinggan mo yung sinugo ng ating Panginoong Jesucristo, nakinig ka na rin kay Kristo. Nadala ka ni Kristo doon Okay, sa tapos na iglesia. yung 20 Next seconds, bro, Max. question. Next question. Next question. Sa Mateo 16:18, no, hindi ko nababasahin. Kanino iniwan, no, 18 hanggang patuloy 'yon, no? Mateo 16:18. Kanino iniwan, no, ang pamamahala ng iglesia na kanyang itinatag? Wala sa Mateo 16:18. Wala pa siyang iniiwan doon na pamamahala kasi buhay pa si Kristo nung itinayo niya ang iglesia. Iniwan niya sa mga apostol ang iglesia, ang pamamahala sa iglesia nang si Kristo namatay, nang umakyat na sa langit. Nang binuhay siya, umakyat na sa langit. Pero hindi specific kay Pedro lang, maging sa mga apostol. Lahat ng apostol. Next question. Okay, next question. Okay. Okay. So, next question, agree ka ba dito sa Mateo 16:19, no, na ang mga Bigatan susi mo naman. ng Teka, objection moderator, nag-a-addom na agad, oh. Sorry. Masasako Ayun, ka hindi kasi tayo, dito, Brad eh. Max. Sorry. No, sa Mateo 19, agree ka ba na ang pamamahala sa iglesia ay ibinigay, no, kahit buhay pa siya, ibinigay na kay Pedro at mga apostol? Yes or no? Hindi ako agree kasi wala namang nakasulat na ganun eh. Oo. Kasi pag tinuloy wala mo rin yan sa nakasulat. 20, hindi lang naman kay Pedro. Pati yung susi na anumang talian sa langit, tatalian sa lupa, anumang kalagan sa lupa o kalagan sa langit, kakalagan sa lupa. Sa lahat ng mga apostol ibinigay ni Kristo yan. Okay, time's up. Next Next question. question. Wala na, time's up na. Hindi, ayan may 2 minutes ka pa. Wala ka Bakit? naman. Wala Minutes ka pa, na, Brad. next Yung ano question yun, yung na. sagot Wala niya. na, time's up na. Hindi nakikinig. Ayaw mo na magtanong? Meron pa, may 2 Meron minutes ka ba pa, ako? Brad Pabo. Okay. So sa makatuwid, sorry sabi niya kasi time's up. Sa makatuwid, inaamin mo na ang pamamahala ng iglesia ay iniwan kay Pedro at mga apostol, tama? Tama nung panahon ng first century. Nung nabuhay si Kristo, ito kasi timeline yan eh, nabuhay, nung mamatay, umakyat sa langit, naiwan sa mga apostol. Na maiwan sa mga apostol, na tinalikod nyo yung iglesia, wala na magpapatuloy, kaya sabi ni Kristo sa 1 G's 16, meron pa akong ibang mga tupa. Time's Magkakaroon din ng isang pastor. Okay, time's Next up. question. Meron pa ako? Oo, Wait. tignan mo, may oras dyan. No? Okay, sige. So clarification, inaamin mo na iniwan ni Kristo ang pamamahala sa iglesia kay Pedro at mga apostol at hindi kay Felix Manalo. Hindi naman ganun ang pagkakasagot ko eh. Oh, okay. pati sa kapatid na Felix Manalo, kaya lang iba ang timeline. Sabi ko nga sa'yo, pag-aralan mo yung Gawa 2:39, yan ang pagkakahati, 3 grupo. Sa inyo, mga Hudyo, sa inyong mga anak, mga Hintil, na nag-iiglesia ni Kristo, at sa mga nasa malayo. Yung nasa malayo, yun ang pangungunahan
o papastulan ng kapatid na Felix Manalo? Bigatan mo Heads tanong up. mo. Tumigil yung ano, last question na to, tumigil yung Okay na, okay na. timer. Okay na ako, Ayaw na, sasagot ayaw na magtanong. Okay na. Wave ko na. Okay na ako. Okay, muli, shoutout sa ating 36,000 viewers. Mangyari sana pakishare ang ating live. Para maraming makapanood at makapakinig ng mga karunungan ating natututunan sa dalawang magkatunggali na ito. Brad Pabo, second round ng papapahayag mo. Ready ka na? Ready na ako. Okay. Host, pakibigyan ng oras si Brad Pabo. Ilang ba to? Okay, sige. Magandang gabi po, ay umaga po ulit sa ating lahat, no? So, napansin nyo sa mga simpleng tanong ko, no? Mula sa binasa kong talata sa Biblia, inaamin pala niya, inaamin din pala niya at tanggap niya na iniwan ni Kristo ang pamamahala sa iglesia, no? Kay Pedro at sa mga apostol. Doon pa lang tapos na ang laban. Sapagkat nabasa natin letra por letra, nabasa natin sa Biblia, sa Bagong Tipan, no? Na ang iglesia ay iniwan, no? Para pamahalaan ng mga apostol. 'Di ba? Letra por letra 'yun. Yung kalaban natin walang napatunayan. Hindi nga niya nabanggit na iniwan Wala dun sa talata na iniwan kay Felix Manalo. Sabi lang nakasama siya. Wala naman nakalagay doon walang nakalagay nakasama siya doon Ang nakalagay lang, ikaw Pedro Tsaka mga apostol. Diba? Kahit sa sagot niya, wala siya. Siya na nga mismo sumagot na iniwan kay Pedro at mga apostol. No? Sa mga apostol iniwan at sa mga sumunod sa apostol. Wala siyang nabanggit na iniwan kay Felix Manalo. No? Kaya nga mga kapatid, mapapansin nyo, tama siya in the future. Tama in the future na may dadalin siyang wala pa sa kulungang ito. No? Gagamit siya ng tao. Sino yung gagamitin niyang tao na mamamahala sa iglesia para maisakatuparan niya yung kanyang pagiging mabuting pastol? Para magsama sa isang iglesia at magkaroon ng isang pastol. Sino yung gagamitin niya? Kaya nga binasa natin yung binasa natin yung Mateo 16, 18, 19 At yung sa 20 pang binanggit niya. Nakita natin na talagang inihanda na niya ang mga apostol. No? Sa pamamahala ni Pedro, inihanda na niya sila para sa pagpapatuloy ng kanyang gampanin. Kaya nga nakarating kung saan saang lugar ang mga apostol. No? Base sa historical facts, nakarating ng iba't ibang lugar, sa mga malalayong lugar ang mga apostol, sapagkat ipinagpatuloy nila ang misyon na ibinigay sa kanila ni Kristo. No? Na pamamahalaan ang iglesia. Na ibinigay sa kanila ang susi. Kaya nga nagkalat sila kung saan-saan sila napunta. Na lugar sa daigdig. No, kaya mga kapatid, siya na rin po ang umamin. No, na talagang ang pamamahala ng iglesia, letra por letra, ay iniwan kay Pedro at mga apostol. No, hindi po iniwan kay Felix Manalo. Dinagdag lang niya, nakasama. Wala na, meron ba nakalagay dito sa Mateo 16, 18, 19 nakasama si Felix Manalo? Wala. Diba? Walang nakalagay. Ang nakalagay kasi dun sa 1 Gs 16, no? Magkakaroon ng ng pastor. No, ng isang pastor. Pag sinabi mo isa. No? Isa, paano nga, yun nga pinaliwanag ko na kanina na yung mga wala pa sa kulungang yun, wala pang pastor. Diba? Kaya nga pagsasamahin, no? Isasama niya yung mga tupang yun na wala pa sa kulungan, no? At pag naisama niya na sa kulungan, magkakaroon na sila ng isang pastor kasi isang iglesia na sila. No?
Isang iglesia na sila at ang magiging pastor nila ay walang iba kung hindi si Kristo. Paano niya dadalhin yung mga taong yon, yung mga tupang yon in the future? Nung sinabi niya yan? Sa pamamagitan ng mga apostol. Kaya nga inihanda na niya ang mga apostol. Kaya nga sabi niya, kayo ay magiging fishers of men. Inihanda na niya ang mga apostol, kayo ang magiging fishers of men. Kaya nga kumalat sila sa buong daigdig eh. Sapagkat sila ang binigyan niya ng otoridad na pamahalaan ang iglesia upang madala nila sa iglesia at magkaroon itong mga ito ng iisang pastor na walang iba na mabuti, na pinakilala niya ang sarili niya sa 11, yung isang pastor na yun mabuti, no? Na walang iba kung hindi si Kristo. No? Kasi dapat nilagay niya lang dito kung meron pa pala, no, na iba pang pastol, no, na in the future na talagang Felix Manalo ang pinatutungkulan dito. Dapat sila nilagay niya, no? May tawag ito, magkakaroon sila, no, ng isang kawan at bagong pastor. Hindi naman nakalagay dito bagong pastol eh. Diba? Ang nakalagay lang dito, isang pastol. It means that the title of being a shepherd o good shepherd is already there. Wala naman sinabing magkakaroon ng bago. Hindi porket magkakaroon, kailangan bago. Hindi, wala sinabing bago. Magkakaroon sila ng isang pastor. At sino yun? Sino yung pastor na yun? No? Na may titulo. No? Na mabuting pastor. Walang iba kundi si Kristo. Siya ang magdadala sa pamamagitan ng kanyang mga alagad, ang kanyang mga apostol na kanyang pinili. No? At kanyang sinabi letra por letra, nakasulat sa Biblia na sila ang mamamahala. Kaya sa mga tuwid, mga kapatid, no? Kaya hindi na ako nagtanong kasi sobrang suffice na ako sa sagot niya. No, na inukin-clarify ko pa sa kanya na iniwan talaga ni Kristo ang pamamahala, pangangalaga sa iglesia sa mga apostol at kay Pedro. Hindi kay Felix Manalo. Sapagkat kung talagang iniwan niya ang pamamahala dito sa mga tupang ito na wala pa sa kulungan kay Felix Manalo, hindi niya sasabihin na Okay, hindi niya uunahin yung mga apostol. Thank you. Okay. Brad Max, meron kang 5 minutes para i-cross si Brad Pabo. Ready ka na ba? Ready na. Ito unang Okay, tanong. timer, Brad Lee. Okay, Okay. start. Sa panahong Kristiyano o sa bagong tipan, ilan ang pastor na binabanggit sa Biblia? Okay, ayon dito sa binasa ko sa binasa kong talata, iisa lang. Iisa lang. Okay. Ang Kung magiging iisa lang pastor. sa bagong tipan, kung iisa lang sa bagong tipan ang pastor, sa Epeso 4:11, nakalagay doon, Baba yata si Brad Max. Paki-off muna yung timer. Paki-off mo na yung time, nawala si Brad Max. Baka nawala ng internet si Brad Max or baka nalobat. Sige. ayun yun. Sabi mo, ang sagot mo sa tanong ko, si Kristo lang ang nag-iisang pastor sa New Testament. Epeso 4:11, ito yung New Testament. Sino itong binabanggit ni Apostol Pablo na binigyan ng kaloob para maging pastor o mga pastor? Sino-sino itong mga to? Wala, anong talata yan? Stop time, okay. stop time. Anong talata? Efeso 4:11. O sige. O di ang sagot ko diyan, sino? Eh di ang mga apostol. Pero, no? Ang usapan natin dito yung pagkapastor ni Kristo, no? Hindi po yung pagkapastor ng mga apostol. Kasi ini-equate mo na parehas yung pagkapastor ni Kristo sunod at na tanong. pagkapastor ng mga alagad. Okay, time's up. Sabi mo question? kanina, si Kristo lang ang nag-iisang pastor sa New Testament.
Ngayon, tinanggap mo yung mga binigyan ng kaloob para maging pastor ay mga apostol din. So kung si Kristo at ang mga apostol ay pastor din, isa pa rin ba yon o marami na silang mga pastor? Okay, uulitin ko ha. Ayon sa talatang binasa ko, iisa lang ang Objection, pastor. Mr. Moderator. Ang tanong ko, iisa pa rin ba yon o marami ng mga pastor? Okay. No? Okay. Yung pagiging pastor ni Kristo iisa lang. Pero Objection, kung ibang Mr. uri ng Moderator. Hindi ko pastor- tinatanong yung pagiging pastol ni Kristo. Ang tanong ko, kung yun bang mga pastor na binabanggit sa New Testament, sinabi niya si Kristo pati mga apostol, pastor din. Iisa pa ba yun Okay. o marami Okay. na? Brad Pabo, Objection moderator, sinasagot ko nga. No, sinasagot ko. Brad Pabo, pakilinaw yung Sige. sagot para Okay. itugma mo dun sa tanong ni Brad Max. Kasi ang Yung usapan natin ay yung pagiging pastor ni Kristo, iisa lang. Yun ang sagot ko. Iisa lang. Kasi pag sinabi mong marami, contradicting ka na dito sa 16 sapagkat ang sabi dito, no, yung kawan niya, magkakaroon ng isang kawan. At Okay, isang sunod na pastor. tanong. Mm. Kung si Kristo lang ang nag-iisang pastor sa New Testament at tinanggap mo na mga pastor din ng mga apostol, Mm. yung bang isa, singular ba yun o plural? Okay. Yung pagiging pastor ni Kristo na isa, singular 'yon. Kasi iba yung pagiging pastor ng mga apostol at pagiging pastor ni Kristo. Sapagkat yung pagiging pastor ng mga alagad ay ibinigay lang, no? Pamamahala 'yun sa iglesia. Sunod na Si tanong. Kristo, siya mismo yung pastor. Sunod na tanong. Mm. Sabi mo yung pagiging pastor ng mga apostol, pamamahala lang sa iglesia. Eto tanong ko sa'yo, si Kristo ba namahala sa iglesia? Yes or no? No? Si Kristo ang ulo ng iglesia. Yes or no? Yes, ba to? Hindi- categorical hindi mo- muna, Brad Pabo, bago Categorical. Yes, namuno siya sa iglesia. Kasi siya ang ulo, Okay. no? Kung namuno Pero- o namahala si Kristo bilang pastor, ang mga apostol ba namahala din bilang pastor sa iglesia? Yes or no? Okay. Ang mga apostol ay namahala sapagkat ibinigay sa kanila ni Yes Kristo or ang no? pamahala Ano ba sa to? Yes. Sapagkat ibinigay Awatin mo. sa kanila, sumagot ako yes. Sapagkat ibinigay sa kanila directly ni Kristo ang pamamahala sa iglesia. Dahil si Kristo naman ay ang nagtayo na iglesia, siya rin ang namahala doon. Pero ang punto dito, walang binigay na sunod na pamamahala tanong. kay Felix. Kung namahala naman pala bilang pastor ang mga apostol, isa pa rin ba si Kristo na nagpastor o namahala sa iglesia? Yes or no? Oo, sapagkat binigay lang niya, no? Binigyan lang niya ng authority yung mga apostol, kaya isa pa rin siyang pastol. Hindi marami sapagkat yung nasa mga apostol ay ibinigay lamang sa kanila. So sa Okay, makatuwid, sunod na tanong. hindi sila magiging pastol kung hindi binigay ni Kristo. Sunod na tanong. Okay, next Dahil question. ang topic, walang Felix Manalo na sinugo si Kristo. Sa Apokalipsis 7:2 hanggang 3, alam mo ba yung meaning ng angelos na binabanggit doon sa 7:2 messenger. na Apokalipsis? Yes. Okay. Messenger. O, ito Dahil sagot sa- ko. Alam sunod ko. na tanong. Teka, sumasagot pa ako. Alam Sige. ko na messenger yon, pero kayo lang naman ang nagkiklaim at si Felix Manalo lang ang nagkiklaim na siya ay angelos o messenger. Wala nang ibang nagclaim, wala nang ibang nagpatunay, no, na siya ay ang angelos o messenger, kundi siya lamang at mga palathala. Okay, time's up. Next question. Okay, sunod na tanong. Kung hindi ang kapatid na Felix Manalo yung angelos na binabanggit doon sa 7:2 hanggang 3, sino yung angelos o yung ibang anghel na binabanggit doon sa 7:2 ng Apokalipsis? Ibang mga, sino ang mga, doon sa talata, walang Sino nakalagay. yung ibang anghel na Walang binabanggit sa nakalagay. Apokalipsis 7:2? Walang nakalagay. So kung walang nakalagay, hindi mo alam kung sino, yes or no? Wala nga nakalagay, paano ko malalaman? So hindi mo nga alam. Kasi walang nakalagay. Okay. Alam mo ba na propesiya yung nasa Apokalipsis 7:2 hanggang 3? Kaya nga walang nakalagay. Okay. So, ito sumasagot ako, alam kong propesiya yon, wala nga nakalagay. So sa makatuwid, kung propesiya yon, mapapansin natin na
kinlaim lang ni Felix Manalo na sa kanya natupad yun. Kasi wala nga Okay, nakalagay sunod na eh. tanong. Sunod na tanong. Okay, last question na yan, Brad Yung Papa. mga sugong Timer na tayo. mangangaral ba, yung bang mga sugong mangangaral kapag propesiya ang binabanggit, nilalagay ba yung pangalan? Yes or no? Okay. Pagka propesya, walang pangalan. Kaya Ayun. pwedeng i-claim ni Manalo yun, pero hindi siya yun. Kasi wala namang ibang nagpatunay, kundi sarili lang niya. Sarili nyo lang Pwede at ba mga last question? natalain nyo ang nagpatunay na Last siya question yun, na lang. pero walang Okay. ibang Wait. nagpatunay. Okay. Last na, Ayos last question. Brad, Wala na, Brad, time ikaw na na. yung ikaw na yung sunod na magpapahayag. Ikaw na Isama mo sunod lang na, sa pahayag mo. ikaw na sunod na magpahayag. Okay, shoutout sa ating 42,000 viewers. Mangyari sanang pakishare yung ating live para mas lalo pa tayong dumami at makapakinig sa bakbakan itong dalawa to. At makaalam ng katwiran at Okay. karunungan. Okay, ready ka na, Brad Max? Ready na? Okay, Okay. host, pakibigyan ng oras ni Brad Max sa kanyang second round pagpapahayag. Mismatch ang masasabi natin. Kasi isipin mo, halatang halata yung mga sagot niya na pagsisinungaling. Sabi niya, ang nag-iisang pastor lang daw sa New Testament. Sino lang daw? Si Kristo lang daw. Tinanong natin, sino yung nasa Efeso 4:11 na binigyan ng kaloob para maging mga pastor? Mga apostol daw. So tinatanggap niya, hindi lang pala si Kristo ang nag-iisang pastor. Kahit pala mga apostol na mga sinugo ng Panginoong Jesucristo, pastor din. Kasi ano ba ang tungkulin ng pastor? Mga laga sa iglesia. Pakani ng iglesia. Yan ang ginawa ng kapatid na Felix Manalo. Inalagaan ng iglesia, pinakain ng iglesia. Ganyan din ang ginawa ng mga apostol. Nung si Kristo, pinamamahalaan pa niya ang iglesia. Ganyan din ginawa ni Kristo. Kaya hindi nag-iisang pastor si Kristo. Pabo, pag-aralan mong mabuti yan. Pero dun sa titulong dakilang pastor, pinakadakilang pastor, wala tayong tutol dyan. Pero nag-iisang pastor si Kristo, tas tinatanggap mo mga apostol, pastor din, para sa'yo nag-iisa pa rin yun. Kaya hindi nakapagtataka yung Trinity sa inyo na 3 persona, isa pa rin yun eh. Para pala sa'yo, isa pa rin si Kristo na pastor kahit inaamin mo na yung mga apostol, pastor din. Ngayon, tinanong kita, dahil tutol kayo ng tutol sa banggit na ibang anghel sa 7:2 ng Apokalipsis, hindi mo naman pala alam kung sino yun. Yung anghel na yun, basta daw binanggit anghel. Sang-ayon ka naman pala na ang sugong mangangaral sa propesiya, hindi binabanggit kailanman ng pangalan. Alam nga namang ilagay ang pangalang Felix Manalo doon sa Apokalipsis 7:2. Hindi na propesiya yun patungkol sa sugo. Ngayon, ang palusot mo, si Felix Manalo lang naman ang nag-claim yan eh. Ba't si Kristo ba yung kanyang pagiging sugo? Hindi ba siya ang nag-claim nun? Nung may mga propesiya patungkol sa kanya, si Propeta Isaias, hindi ba ang nag-claim si Kristo rin? So tanggap mo, napatunayan ko ako nakapagpatunay eh. Na ang mga sinugo talagang kiniklaim nila yung propesiyang patungkol sa kanila. Kagaya kay Juan Bautista. 'Di ba? Yung maghahanda ng daan para sa Panginoon. Sino nag-claim nun? 'Di ba si Juan Bautista rin? Si Apostol Pablo, siya ang ilaw sa mga hintil. Nasa propesiya yun ni Propeta Isaiah. Sino nag-claim nun? Hindi naman si Pedro. Hindi naman si Juan. Ang nag-claim nun, si Pablo din. O kung tinanggap mo na claim pala ng kapatid na Felix Manalo na yung ibang anghel ay patungkol sa kanya, lumilitaw ngayon sa bibig mo na yung sugo na binabanggit o ibang anghel na binabanggit sa Apokalipsis 7:2 tumutukoy sa kapatid na Felix Manalo. Isipin mo, nagamit kita para patunayan na ang kapatid na Felix Manalo sinugo ni Kristo. Kasi aminado ka pala na klinin ng kapatid na Felix Manalo yung ibang anghel. Ngayon, tutulan mo sa akin na yung mga hula ni Propeta Isaias
sa aklat ni Isaias patungkol sa pagiging sugo ni Kristo, sugo ni Juan Bautista, sugo ni Pablo. Hindi sila ang nag-claim nun. Patunayan mo yan. Ngayon, alam ko namang hindi mo mapatutunayan yan. So lumilitaw, ako ang nakapagpatunay. Ikaw, wala ka napatunayan dito. Kaya sabi ko, mismatch eh. Wala eh. Tinatanong ka, hindi mo masagot. Tapos salungatan pa yung mga sagot mo. Diba? Wala naman sinabi si Kristo, ako ang nag-iisang pastor. Sinabi lang ni Kristo, ako ang mabuting pastor. Pero wala sinabi si Kristo, ako ang nag-iisang pastor. Walang ganon, Pabo. Natural, isa si Kristo sa pastor. Kaya nga nung sabi niya, ako ang mabuting pastor, singular talaga yon. Isa lang talaga siya noon. Kasi siya lang nagsasalita noon eh. Alam nga namang sabihin ni Kristo, siya nagsasalita, kami ang mabuting pastor. Hindi. Kaya sinabi ni Kristo, ako ang mabuting pastor. Siya nagsasalita nun eh. Pero walang sinabi si Kristo, ako ang nag-iisang mabuting pastor. O sasabihin mo, si Kristo lang ang mabuting pastor. Sa makatwid, yung tinanggap mo kaninang mga apostol na mga pastor din, di masamang pastor pala sila. Ganon lilitaw nun eh. Kung si Kristo lang ang mabuting pastor, itong mga apostol na tinanggap mong mga pastor, di masamang pastor yon, hindi na mabuting pastor yon. Tapos sabi mo, hindi naman daw magkakaroon ng bagong pastor. Kasi wala namang nakasulat na bago. Kaya nga sinabing magkakaroon eh. So pag magkakaroon, bago na yun. Hindi si Kristo yun. Tanggap mo yung magkakaroon. Kasi wala pa nagpapastor sa kanila. Kaya nga magkakaroon pa lang. Ba't wala pa magpapastor sa kanila? Kasi nga tinalikod nyo yung unang iglesia, kayong mga Katoliko. Ano ginawa nyong mga Katoliko? Kaya si Kristo, umpisa pa lang may propesiyan eh. Meron pa akong ibang mga tupa. Diba? Kung itumang mga Katolikong to, tinalikod ang iglesia ko, meron pa akong ibang mga tupa. Di ba nasa kasaysayan naman talaga yan? Ano ginawa sa pakikipagtulungan ng simbahang Katoliko sa gobyerno? Nagpapatay sila, aminado naman sila dyan eh. Pinapatay nila lahat ng mga nanindigan eh. Lahat ng maninindigan sa tunay na aral, sasalungat sa aral ng Iglesia Katolika, through Inquisition, pinapatay nila. Naubos tuloy yung iglesia. Pero sabi ni Kristo, meron pa akong ibang mga tupa. Wala pa nga lang sa kulungang ito. Pero dadalhin ko rin sila. Magiging isang kawan din sila. Iglesia ni Kristo pa rin. Diba? Sino ba nanguna sa iglesia ni Kristo? Okay, Sa time's panahon up, ito. Sir Max. Time. Brad Pabo, meron ka ulit 5 minutes para tanungin si Sir Max sa kanyang mga ipinahayag. Ready ka sige. na ba, Brad? Ready na ako magtanong. Okay, timer, Brad. Okay, go. Okay. Dito sa 16 no ng Juan Gis 16 no. Uulitin ko. Ayon dito sa talata sa 16 no. No, ilang kawan ang magkakaroon ayon sa talata. Isang kawan lang yan. Yang kawan, gawa Okay. 2028, Iglesia ni Kristo yan. Okay. Kaya nga yung pinangunahan ng pastor na yan, na magkakaroon ng isang pastor, Iglesia ni Kristo. Kaya nga natupad yan sa kapatid na Felix Manalo dahil hindi naman ibang iglesia ang pinangunahan ng kapatid na Felix Manalo, kundi Iglesia ni Kristo, hindi Okay. Iglesia Katolika. Next. Next question. So kung isang kawan, no? Sino ang pastor ng kawang ito? Yung tinutukoy dito na isang kawan. Ayun tinutukoy dyan sa 16, si kapatid na Felix Manalo na magpapastor niyan doon sa ibang Hindi, mga ang tupa tanong na ko- ilalagay doon sa kawan. Hindi, ang Sinagot tanong ko, objection, Mr. Moderator. Objection, moderator. Ako una nag-object. Sige. Ito muna Okay, objection ko. Ang tanong niya ay open-ended question. So, sino? Sinagot ko naman direct eh.
ang kapatid na Felix Manalo. So hindi pa tapos yung 20 seconds ko, nagre-rebut na Sige, siya. sige, okay lang. Next question. Sige. Okay, sige. Next question ako Itong mga tupang ito na wala pa sa kulungan, pag dinala ni Kristo dun sa kanyang kawan, pag dinala niya, kasi sabi dito siya ang magdadali. Pag dinala na niya dito sa isang kawan na to, sino na ang kanilang pastol? Ang magiging pastor niyan, ang kapatid na Felix Manalo pa rin. Pero hindi nangangahulugan, hindi na sila papastulan ni Kristo. Kaya nga inuulit ko sa talata, itala mo, Lucas 10:16. Sabi ni Kristo, ang nakikinig sa inyo. Pag pinakinggan mo kapatid na Felix Manalo, sabi ni Kristo, sa akin din nakikinig. Okay, time's up. Next question. Next question. Kanino, babalikan ko ulit kanino iniwan sa Mateo 16:19, ang pamamahala at pagpapastol sa iglesia? Sabi ko nga sa iyo, wala pa diyan ng pag-iiwan. Ibibigay pa lang diyan o ibinigay. Kasi nandiyan pa si Kristo siya pa ang namamahala diyan sa iglesia. Ngayon, pag akyat ni Kristo sa langit, iniwan na niya yung pamamahala sa mga apostol. Hindi lang kay Pedro yan. Next question. Next question. Sige, ulitin ko para sabi mo future pa lang dito sa Mateo 16:19, sino ang mga inihahanda niya, para pamahalaan, pangalagaan ang iglesyang iiwan niya? A. Felix Manalo. B. Pedro at mga apostol. Ang sagot, both yan. Ang mga apostol, ibang panahon yan. Ang pinamahalaan ng mga apostol, yung iglesia in the first century. Ang pinamahalaan ng kapatid na Felix Manalo na iniwan din ng pamamahala ni Kristo ay itong panahong mga wakas ng lupa. Okay, next question. Natututo ka tuloy ngayon. Next question. Uulitin. Next question Saan mababasa na iniwan kay Felix Manalo ang pamamahala sa iglesia in the future? Anong talata? 1:16 in the future sa ERNT, sabi doon, in the future there will be one flock. Yun ang iglesia, in the future yan, and there will be one shepherd. Yung one shepherd na yon ang kapatid na Felix Manalo. Next question, please. Next question. Yung mga tupa na wala pa sa kulungan, saang kawan sasama? Sagot. Sa iglesia ni Kristo rin. Kaya nga iglesia ni Kristo kami. Okay, Hindi naman next. kami ibang iglesia. Kaya yung iglesia katolika, ibang kawan yan. Hindi kawan ni Kristo yan. Kasi nga, hindi naman iglesia ni Kristo yan May 10 Kami, seconds pa iglesia ni Kristo. Next question. Doon pa rin, May oras sa pa. kawan, Next na question. binabanggit. Sige, Next ayan may question. oras ako Okay, next question. Kung sa kawan pala ni Kristo, dadalin. Last na yan Brad Pabo. Timer na tayo, last na yan. Kung sa kawan pala ni Kristo dadalin yung mga wala pa sa tupang ito, sino ang pastol nung kawan na yun na itinatag ni Kristo? Ang pastor noon ang kapatid na Felix Manalo. Kaya nga ulitin ko ulit, tala mo, Lucas 10:16. Pag pinakinggan mo ang kapatid na Felix Manalo bilang sinugo, katumbas na pakinggan mo si Kristo. Kaya yung pagpapastol na ginawa ng kapatid na Felix Manalo, pinapastulan ka na rin ni Kristo noon. Okay, time's Kasi up. nakikinig ka sa sinugo niya Time's up, Brad Max. Ang hina ng Tapos na yung ating cross-examination. Brad Max, ikaw yung unang bibigay ng iyong conclusion sa naganap na sa mga inilatag nyo at sa Okay, inyong sige. 3 minutes lang ba ito? tanungan. 3 minutes lang. Okay, umpisa na pala. Umpisa na. Okay, Boss. sunod na tanong. Hindi kasi maintindihan ng ating kausap, no? Yung ating stand. Bagamat siya naman talaga mag-stand dito Pero sabi ko nga sa inyo, ako ang nakapagpatunay sa halip na siya. So napatunayan ko, sinugo ni Kristo ang kapatid na Felix Manalo.
Sa mga tanong niya, mapapansin nyo, gusto niyang palitawin na hindi pinapastulan ni Kristo yung iglesyang pinangunahan ng ating o ng kapatid na Felix Manalo. Walang pinagkaiba yan sa mga apostol. Si Kristo kahit nasa langit na, nung naiwan sa mga apostol, nung ang mga apostol na ang nagpapastol sa mga tupa, hindi nangangahulugan, hindi na pinapastolan ni Kristo yung mga tupang iniwan niya sa mga apostol. Ganon din ang naging trabaho ng kapatid na Felix Manalo. Kahit si Kristo nasa langit na, nagagawa pa ring pastulan ni Kristo yung kanyang iglesia sa pamamagitan ng kanyang sinugo ang kapatid na Felix Manalo. Kaya nga pinatatala ko sa iyo, Pabo, yung nakasulat sa Lucas 10:16 at kung di ako nagkakamali sa 1:13:20, kung di ako nagkakamali, ang tumatanggap sa sino mang sinusugo ko ay ako ang tinatanggap. At ang hindi tumatanggap sa inyo, hindi rin ako tinatanggap. Hindi rin niya tinatanggap yung nagsugo sa akin na yun ang Ama. So, kapag ka pinastulan ka ng tunay na sugo, napapastulan ka rin ni Kristo. Napapastulan ka rin ng tunay na Diyos. Pero ano ang papastulan ni Kristo? Yung kawan niya, na ang tawag sa kawan, Iglesia ni Kristo. Ngayon, paano natin, ito pa, mapapatunayan natin sa conclusion, paano natin mapapatunayan na ang mga paring Katoliko, ang Santo Papa ng Iglesia Katolika, hindi naman tunay na mga pastol din. Dahil parang nga sa kanila, si Kristo lang nag-iisang pastol eh. So yung mga pari nila, automatic, pati yung Papa ng Iglesia Katolika, hindi nagpapastol sa iglesia niya o sa iglesia nila. Bagay, totoo nga naman talaga yan. Hindi naman talaga sila nagpapastol kasi kada may gagawin ka sa Iglesia Katolika, lahat ng lakad ng mga pari, may bayad yan. Diba? Hindi nagpapastol. Sila pa nga ang pinapastolan ng mga tinuturing nilang pastol eh. Bakit? Sila nagpapakain sa pari nila eh. Sa Santo Papa nila. Binibigyan nila ng pera, binibigyan nila ng ano, magpadasal ka, may pera, pakumpisal ka, pera, pakasal ka, pera. Oh. Sa halip na sila magpastol dun sa mga Katoliko, sila pa pinastolan ng mga Katoliko eh. O sa Iglesia ni Kristo. Yung mga abuloy ng Iglesia nagagamit sa tama. Kaya nakikita niyo mga kapilye. 'Di ba? Nagagamit sa tamang kaukulan yung mga abuloy. Tignan niyo yung mga simbahang Katoliko, bulok-bulok na. Kasi sila, yung mga Katoliko, nagpapastol dun sa mga Okay, time's up, pari. Sir Max. Time. Bro Pabo, ikaw ang huling magbibigay ng iyong conclusion. Meron kang 3 minutes. Pero bago yan, nagpapasalamat tayo sa ating 36,000 viewers na nakipagpuyat at matalas na nakinig sa ating naganap na diskusyon. Ano? Lagi lang kayong tumambay dito sa live ni Brad Biurista at ni Bexana kung saan tayo makakasaksi ng mga ganitong talakayan, mainit na diskusyon, na kapupulutan natin ng karunungan at kaalaman ukol sa Biblia at iba pa. At maraming salamat sa ating timer na si Bradley at sa ating dalawang nagsalpukan ng kanilang karunungan, si Sir Max at si Sir Pabo. Salamat sa inyong pagiging maginoo at pagiging magalang. Sana hindi ito ang huli nating pagniniig. Maraming salamat sa inyo. Sir Pabo, ikaw na susunod. Handa ka na ba? Yes, andang-andang. Okay, nasa iyo na ang floor. You are recognized. Go! Okay, magandang gabi po sa ating lahat, no? So, makikita po natin na wala po talaga siyang napatunayan, no? Na talata, na kahit sa talata man sa Biblia, na talagang iniwan kay Felix Manalo ang pamamahala sa iglesia. Samantalang ako, naipakita ko sa talata ng Biblia na inihahanda niya ang kanyang mga apostol para pamahalaan, no? Para pamahalaan ang kanyang iglesyang iiwan, no? Kaya mga kapatid, wala siyang napatunayan. Kasi kung talagang ipaglalaban niya, no, na si Felix Manalo talaga ay iniwanan din ng pamamahala sa iglesia, dapat nung tinanong ko siya dito sa doon sa talatang ibinigay ko kanina, no, kanino iniwan ang pamamahala sa iglesia, sinagot niya kay Felix Manalo. Hindi, tanggap din niya na ang pamamahala sa iglesia ay iniwan sa mga apostol.
at kay Pedro. Tapos sasabihin niya, hindi pumapastol ang mga Katolikong pare. Yung mga ministro nga nila eh. No? Pastol daw. Pero sino ang nagpapakain sa mga pastol, sa mga ministro nila? Eh di yung mga abuloy, mga lagak, no? Kaya nakita niyo yung mga manalo, ang gaganda ng mga branded ang suot. Bakit? Kasi nga, yung mga abuloy, mga lagak, yung mga handog, yung mga handugan sa huling taon, yung mga gano'n na inipon, na hindi lang napupunta sa pagtatayo ng kapilya, bagkus napupunta mismo sa pamilya, no? Kasi nga, no, bakit kailangan pa nilang maningil? Ang laki-laki na nakukuha nilang mga donasyon. 'Di ba? Magrereklamo na yung mga miyembro nila kapag ka sila pa ay naningil ng mga kasal, no? Yung kanilang bautismo, magrereklamo na yun kasi ang laki-laki na nga ng kanilang nilalagak, ang laki na ng inahandog nila sa dulo ng taon. Kaya talaga hindi na maniningil yan kasi mawawalan sila ng miyembro pag naningil pa sila. Kasi malaki na ang nabibigay nila kada samba at kada dulo ng taon. Kaya mga kapatid, no, makita natin na wala pong Felix Manalong pinag-iwanan, no, ng pamamahala sa iglesia, bagkus, no, si Kristo ang pastol. Inamin naman niya na yung kawan na pagdadalan ng mga tupang wala pa ay ang kawan ni Kristo na kanyang pinapastol. Sa makatuwid, inamin na rin niya na ang pastol sa kawan na iyon ay hindi si Felix Manalo kundi si Kristo. At walang nakasulat na si Felix Manalo ay pinili bilang tagapamahala ng iglesia. Okay, maraming salamat Bro Pabo, maraming salamat Sir Max. Salamat sa ating mga tagapakinig. Napakinggan nyo ang tunggalian ng ating dalawang magigiting na debadista. Sa mga nakikinig, sa mga sumaksi, nasa inyo po ang kapangyarihan upang magpasya. Kung sa tingin nyo ay lumamang si Sir Max o lumamang si Sir Pabo, nasa sa inyo po yan, batay sa inyong pagkaunawa at batay sa inyong napakinggan. Maraming salamat po, gaya ng nakaugalian. Bibigyan kayo ni Brad View ng pagkakataong tanungin ang ating dalawang kalahok at bibigyan kayo ng pagkakataong mag-comment batay sa inyong nasaksihang diskusyon. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. Pagpaumanhin nyo na po ang aking mga naging pagkukulang at maraming salamat sa tiwala, Brad View, at sa ating timer at sa dalawang magkatunggali. Maraming salamat. Salamat Tatalino, salamat sa timer natin. Maraming salamat. Sige, una magtatanong si Tatalino. Wag ako. Mamaya na ako. Sige, magpaakat tayo. Papasalamat Hindi. ko na ako. Papasalamat ako sa timer, kay Lee, ano ba to? Hejun Lee. Kay Tatalino na impromptu debate. Nag-moderator. Kay Punong Pabo, sa susunod medyo pag-aral ka. Dali na nga ng tanong ko, ikaw naman. Sinasagot mo agad eh. Kaya nga hindi na ako masyado nagtanong kasi nakuha ko na yung gusto kong sagot sa iyo eh. Baka may Pero magtatanong na. maraming salamat din. Maraming salamat at diretsahan mong sinagot yung mga tanong ko. Saka din nalimutan ko pala na ako yung nagpapasalamat sa Poong May Kapal, no? Sapagkat kahit papaano talagang nakuha ko yung sagot, no, na talagang mula sa bibig ng aking katunggali nasagot niya, no, ng diretsahan, no, yung mula din sa aking mga tanong at sa paggabay din sa akin. Maraming salamat sa Poong May Akit Kapal. ka, View. Baka may gusto magtanong.